Ako si Ramon, 42 taong gulang. Dating kargador sa palengke na ngayoy kumakayod sa kalsada bilang magtutulak ng kariton. Araw-araw, kasama ko ang pawis, alikabok, at ingay ng mga sasakyan. Kapag tinatanong ako ng iba kung bakit ko pa pinipilit, sagot ko'y dahil wala ng ibang landas na naiwan para sa akin. Lumaki akong walang pinag-aralan. Nagsimula akong magbanat ng buto ng maaga at hanggang ngayon, yun pa rin ang inaasahan ko para mabuhay. Minsan naiisip ko, baka ito na ang huling hantungan ng aking lakas. Magtulak, magbitbit, magtiis. Ngunit sa loob ng lahat ng ito, may maliit na apoy na hindi pa rin namamatay. Apoy na nagsasabing, Ramon, baka may dulo itong lahat. At doon, nagsimula ang kwento ko. Isang kwentong hindi tungkol sa yaman ng bulsa lamang, kundi pati na rin sa yaman ng isip, tapang, at pagbabago. Mula sa kalsada, tanaw ko ang dalawang uri ng tao. Ang mga dumaraan na nagmamadali at ako na nananatili. Ang kanilang mga sapatos malinis. Ang akin punit-punit. Ramon, hanggang kailan tayo ganito? Wala bang katapusan ng pagtutulak na ito? Kung may sagot ako, matagal ko nang hinanap. Pero bawat araw, pareho lang. Gising, magtrabaho, ubos lakas, uwi. May mga naririnig ako. May mga kumikita raw kahit nasa bahay lang. Pero parang imposible. Hindi para sa atin. Ngumiti ako, ngunit sa loob ko, kumirot ang inggit. Totoo kaya yon? Araw-araw, dala ko ang parehong pasanin. Ang katawan ko ay unti-unting bumibigay. May sakit na ang likod, nanginginig ang mga kamay. Ngunit wala akong pagpipilian. Kung titigil ako, gutom ang kapalit. Kapag pinilit ko naman, mas lalong nalulugmok ang kalusugan ko. At sa gabi, tinatanong ko ang sarili ko kung tao pa ba ako? O bahagi na lang ng kalsada? Isang umaga, halos hindi ko na maitulak ang kariton. Bawat hakbang, parang pasan ko ang buong mundo. Ramon, ganito na lang ba tayo habang buhay? Hindi ba tayo tao para mangarap? Mangarap? Hindi ko na alam kung paano. Ang alam ko lang kumayod. Hindi ka ba napapagod? Hindi ka ba nasasaktan? Araw-araw na lang, parang parusa. Napapagod ako, oo. Pero saan ako pupunta? Anong gagawin ko? Sino ko para lumaban? Tumahimik si Ben. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa salita. Pag-uwi ko, naupo ako sa harap ng barong-barong. Dinama ko ang mga kamay kong basag-basag, puno ng sugat. Ano pa talaga ang halaga ko? At pumasok sa isip ko ang tanong, kung may kayamanan sa kabilang dulo, handa ba akong maglakad papunta roon kahit hindi ko alam kung gaano kalayo? Mas lalong nagising ang gutom, hindi lang sa pagkain kundi sa pagbabago, kagutuman na bumubulong, na hindi dito nagtatapos. Nagkatinginan kami. Sa unang pagkakataon, may liwanag sa mga mata naming dalawa. Ben, naisip ko, kung may paraan para makaalis tayo rito, bakit hindi natin subukan?
Kahit maliit na hakbang lang. Paano? Wala naman tayong puhunan, wala rin tayong alam. Kung araw-araw tayong nagtutulak ng kariton para sa iba, baka kayain nating magtulak para sa sarili natin. Mag-ipon tayo. Kahit piso kada araw. Kahit gaano kaliit, may patutunguhan. Lumipas sa mga buwan. Ang maliit na ipon namin ni Ben ay naging puhunan para magtinda ng lutong pagkain. Ramon, tignan mo. Nauubos ang paninda natin. Hindi ko akalaing mangyayari ito. Sabi ko sa'yo, Ben, may dulo ang kalsada natin. Hindi man mansyon agad, pero ito'y simula. Mula sa maliit na lamesa, lumaki ang kita. Unti-unti natuto kaning magplano. Ang dating kariton na gamit sa pagbubuhat ng basura, mayo'y gamit sa pagdala ng paninda. Hindi naging madali. May mga araw na lugi, may mga oras na gusto kong bumitaw. Ngunit tuwing naiisip ko ang dating Ramon na walang pag-asa, bumabalik ang tapang ko. Ako si Ramon, at ngayong nagsasalita ako, hindi na ako ang dating lalaking tulala sa tabi ng kalsada. Ako pa rin si Ramon na nagtulak ng kariton, ngulit ngayon ay nagtutulak patungo sa sariling kinabukasan. Natuto ako na ang kayamanan ay hindi agad nakikita bilang ginto o salapi. Minsan ito'y dumaraan muna sa gutom, sa sakit ng buto, sa pagtitiis. Ang kayamanan ay bunga ng hindi pagsuko. Kung iniisip ng iba na mahirap magtagumpay, totoo yun. Ngunit natutunan ko na mas mahirap manatili sa wala. Ang pagsubok na tumayo at magsimulang muli ang siyang nagdala sa akin sa ibang dulo. Ngayon, naiintindihan ko ang halaga ng bawat maliit na hakbang. Hindi ko man maabot agad ang malalaking pangarap, sapat nang alam kong gumagalaw ako. Ang dating Ramon na walang direksyon ay ngayon may daan. At doon ko nakita ang tunay na aral. Ang kayamanan ay nasa kabilang dulo ng lakas ng loob, hindi ng kalsada. Ako si Ramon. At ito ang naging kwento ko. Mula sa pawis ng kalsada hanggang sa pagtuklas ng kayamanan. Hindi man ako naging mayaman sa paraan ng iba. Natagpuan ko ang uri ng yaman na hindi basta nawawala. Yaman ng karanasan, ng pagtitiyaga, at ng bagong pag-asa. Kung may isa kang bagay na dadalhin mula sa aking kwento, sana ito'y ang aral na hindi ka dapat manatili sa parehong kalsada kung kaya mong maglakad pa. Ang kayamanan ay nariyan, naghihintay lamang sa dulo. Ngulit ikaw dapat ang magpasya kung tatahakin mo ang landas patungo roon. Kaya't kung naririnig mo ang tinig ko ngayon, hinihikayat kitang simulan. Kahit maliit, kahit mabagal, ang mahalaga ay magsimula ka. Sapagkat tulad ko, maaari mong matuklasan na may kayamanan din sa kabilang dulo ng iyong sariling kalsada.